Magandang gabi po, Mayor Bico. At syempre, ito po ang ating talakayin dito ngayon sa Birahan PH. Ang ating susunod na topic. Ito nga po si Senator Antonio Trillanes may pasabog. Masunod. Sit! Dito tayo rito sa susunod nating topic. Awakang anomalya na kinasasangkutan daw ng bise. Ito raw ay malamang na ihahain sa susunod na linggo. Balita. Kasi alam nyo ako, kailangan nating singilin si Senator Antonio Trillanes. Bukas na yung salin. Ano nangyari? Kami po ay nananawagan sa himpilan o sa opisina ng ating mahal na Senator Trillanes. Calling Senator Trillanes, bukas na po ang salin na magama. Huwag na po kayo magpatumpik-tumpik. Ipakalaboso nyo na yan. Pasok. Corina. Ako meron pa daw kayong hindi pa inilalabas. Meron mag-file, not necessarily ako, tungkol kay Vice President Sara Duterte, yung sa confidential funds niya. At yun na ang magiging daan para makuha yung mga bank accounts ni Sara. Pag nakita yon, makikita yung dividendo nila from the drug lords. Namin sinasabi ko noon pa, sila magkakapatid. Okay. Ay siguradong magpapatunay ng malawakang anomalya. Ano nangyari? Intro pa lang yun, okay. Sa Europa, pag ang passport ay cancel na, sa Pilipinas, huhulihin talaga yan. Pero siya, ibig sabihin, di siya pwedeng ibalik sa Pilipinas, lalo na pag may case siya. Na kinasasangkutan daw ng bise. Ito raw ay malamang na ihahain sa susunod na linggo. Balita ko, meron pa daw kayong hindi pa inilalabas. Meron mag-file, not necessarily ako, tungkol kay Vice President Sara Duterte, yung sa confidential funds niya. At yun na ang magiging daan para makuha yung mga bank accounts ni Sara. Pag nakita yon, makikita yung dividendo nila from the drug lords. Namin sinasabi ko noon pa, sila magkakapatid, binibigyan sila every 6 months. Tapos, meron pa sila makikitang iba dyan. Makikita nila kung gaano kalaki ang pera na ninakaw ng nila Sara Duterte kasama si Mans Carpio. And we're talking about billions. So it's not just the 160 million It's not. confidential fund. Billion. Laki, no? Pagka yung billion na yung usapan, tapos yan yung ninenok, grabe eh. Kasi pag billion, ilan na yung magagawang eskwelahan yan? No? Siguro, isang magandang building na yung kayang ipatayo niyan. Grabe, no? Pero anyways, hanggat hindi pa natin alam yung full story dyan, ang maganda dyan, ayon nga kay Senator Trillanes, alam niyo naman, di naman to sumasablay si Senator Trillanes. No? Pag sinabi niyang may magkakaso, yan yung maganda dyan kay Senator Trillanes. Magkakaroon ng investigasyon. After ng investigation, nagsasampa siya ng kaukulang kaso. No, doon sa napag-imbestigahan niya gamit yung mga ebidensyang kanyang na kalap, no, doon sa ginawang investigasyon. Kaya ayan, so sa susunod na linggo, most probably mga Monday or Tuesday, kasi mas mabilis namang kumilos, no, yung si Senator Trillanes at ang kanyang team. So kung nagpa-interview na siya ng ganyan, definitely next week maaasahan natin na makakasuhan, no, si VP Sara. And I think with that, no, bahala na siya ma-impeach. Dapat kasi yung... Hindi, kasi yung impeachment, so if today is November, December, January, February, 3 buwan na lang. 3 buwan na lang. Nung itinigil ni Chis Escudero yan, kung inyo maalala, halos 6 na buwan. 'Di ba? Ngayon mag-1 taon na. Grabe ka talaga, Escudero.
Biruin mo, no, anong nangyari? Pinaasa mo kami diyan sa impeachment na yan. No, may matutuloy pa. Kaya tayo, sana no, yung sinasabi ni Senator Trillanes na kanyang may magsasampa ng kaso, sana magtuloy-tuloy yan tapos mag-push through. No, dali na yan, lalo na magigil, no, lahat ng mga ating judicial system, no, sa pag tutukoy at pag iimbestiga, no, dun sa mga nasasangkot sa korupsyon. Ngayon, kung makapagpasa si Senator Trillanes, ang ganda niyan. No? Kung hindi man daw siya, yung team niya or kung sino man na kanyang kakilala ang magpapasa, definitely kuha naman nila yung suporta ni Senator Trillanes pagdating sa pagsampa ng kaso. So kagaya din nila Bongo, marami na talaga tayong aasahan, no? Kaya yung mga naiinip, no, na yung mga DDS, wala na tayong pakialam diyan kahit mainip sila. Wala tayong problema, no? Pero yung mga naiinip na mga katropahan natin na mga PBBM supporter at government supporter, huwag kayong mainip, no? Kasi una sa lahat, yung kung gusto niyo talaga na may nakulong, ang dami na. Marami na tayo na ipakulong. The likes of Teves, the likes of Kibuloy. Si Teves, isa sa pinaka-notorious na politician dun sa lugar nila. 'Di ba? Si Kibuloy, isa sa pinaka-notorious na manyakol. Si pinaka-notorious na presidente, si Duterte. Yan ba hindi malalaking isda? 'Di ba? Si Bantag, pinaka-sikat sa kulungan, no, dahil sa Bucor. Nagtatago pa lang pero madadali na rin yan. Pag si Roque bumagsak, kasama yung mga DPWH, ang dami niyan, magsisiksika sa kulungan yung mga walang yan. Magsisiksikan sa kulungan yung mga walang yan. Pag yan, magbabagsakan yung mga yan, magsusunod-sunod na yung mga pila. No, yung mga hindi magme-Merry Christmas ngayong taon na to. Ang dami nyo. Ang dami nyo. Wala, pila kayong lahat. Ang ganda. Ang ganda ng nangyayari. And guys, gusto kong i-promote yung marami naman talaga nanood kay Coach Jared. Pero ang ganda kasi, Tita May Dons, pagka pinuntahan nyo yung kay Coach Jared na interview with lalo na yung mga loyalista, puntahan nyo ang gaganda ng mga sinabi ni Secretary Larry Gadon. Hindi lang yung pambubuska niya, pero yung mga information yung sa health, no? Sa PhilHealth, biruin nyo. Alam nyo ba na yung pinaka maraming insidente ng breast cancer sa Pilipinas? Nung nalaman ni PBBM yon, ang ginawa niya, chinek niya kung magkano yung nakukuhang benefit, no, ng mga kababaihan dito sa Pilipinas. 100,000 lang. Sabi niya, bakit ganun? Tayo nangunguna pala dyan sa ganyan. Anong pwede natin gawin yan? Reviewin nyo nga kung magkano magagastos dyan. Nung nireview daw, ayon daw sa studies, umaabot daw ng 900,000. Sabi, 900,000? Total, malamang babalik-balik pa yan, ilibre na yung medication. O sige, laanan niya ng 1.4. Ganun sana. Nilaanan ng 1.4 million ang benefit. Ang daming pasabog ni no? Ang daming pasabog ni Attorney Gadondon. Natameme nga si Coach Jared at si Boss Taquero eh. Naano lang siya, wow. Di ba? Napakadami talagang ginagawang maganda ng ating pamahalaan. No? And I'm pretty sure hindi lang naman yan yung dahil lang kay PBBM. It's a team effort. No? Lalo na pagdating dyan sa kalusugan. Pagdating sa agrikultura, and then anyways, pares lang naman.
yun na kaya kong i-discuss kasi yung mga diniscuss din ni Secretary Larry Gadon pagdating dun sa agrikultura. Kasi yun naman yung mas maganda lang yung mga terminologies niya, pero yung sa analysis ko kasi tsaka sa yung mga statement ko out of that, alos ganun din yung pinaka-konteksto niya. No? Pero yun nga, tumaas na tayo sa pang number 7 na pagdating sa talagang tumaas pala ng 300%, no? Dahil sa yung 100 plus na ating facility. Anyways, magandang i-discuss siya pero